Amen. Hallelujah. Uh, we are blessed. Amen. This morning, mga kapatid, no? So, let's declare ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pwede niyo ba sabihin sa kapatabi niyo, peace be with you. Okay? Ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Wala na pong iba. Sa Panginoong Jesucristo lang ang kapayapaan nagmumula. Amen? Sa panahon na kung saan tayo ay natatakot, okay? Nag-iisip, tandaan natin mga kapatid, pag nasa Panginoong Hesus tayo, kasama natin siya. Amen? And this morning po, no? Are we excited? Are we excited? We are in the battlefield. Talaga? Okay, parang ano, no? Talaga? Excited ba ang lahat na tayo po ay nasa battlefield? Hallelujah. This month po, nung ating pong pinag-aaralan ay tungkol sa armor of God. Amen? So, parang may ano, no? Pwede ba nating ilayo ko ng konti? Praise. Hallelujah. Okay, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay tumayo. Nakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang pinanggagalingan ng buhay. Ikaw po, Panginoon, ang pinanggagalingan ng karunungan. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang siyang nagbabago sa puso at buhay ng iyong mga anak. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, turuan mo kami, Banal na Espiritu, na maunawaan ang iyong mga salita. Lord, cover this place with your holy and precious blood, Lord God. Any attacks of the enemy, Panginoon, we pray, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. We are covered by the precious blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, buksan niyo, Panginoon, ang aming puso't isipan, Panginoon, our spiritual eyes. Lord God, our hearts, Lord God, will be open, Lord God, sa iyong mga salita. Lord, na ang iyong mga salita ay amin pong tumubo po ito sa aming puso, Panginoon, at patuloy na lumago sa aming buhay, Lord God. Lord, dalahin ko po, O Diyos, Banal na Espiritu, Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa amin. Baguhin mo kami, O Diyos, to be more and more like Jesus. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we continue to humble ourselves, Lord God, before you. Ituro niyo po sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. At patuloy kaming maging matapat, Panginoon. Lord, we pray, Lord, that we continue to remain faithful because you are faithful, Lord. And we stand firm, Lord God, because, Lord, you are with us, Lord God. And you will empower us this morning, Lord. Lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo na may pinakamataas na puput pasalamat. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Amen. Ako rin po excited eh. Actually, I'm very excited. Okay? Alam niyo po ba ang Church of Ephesus, okay? Itong mga to, not just the Church of Ephesus, yung kanila pong lugar ay talagang pinaghaharian to ng sino po mahilig sa magic? Okay? Okay? Sorcery. Okay? Why? Dahil itong mga, di ba pag sinayang magic, parang, oh, amazing. No, it's not. It's from the devil. Okay? Ngayon mga kapatid, why spiritual warfare? Pag sinayang spiritual warfare, nakikita mo ba? Sabi nga nung unang share ni Pastor Roy is invisible war. Okay? Invisible battle. We are always, daily, we are in the battlefield. Amen? Napag-aralan po natin yung belt of truth. Napag-aralan po natin yung breastplate of righteousness. Kagabi po, napag-aralan natin yung shoes of peace, o gospel of peace. Okay? Ano pong sinasabi doon? Pag yung heart, you need to guard your heart. Okay? Ano po? Yung shoes, kailangan yung spiritual stability. Pagka tayo po ay dumadaan doon sa mga, tawag doon madudulas, kailangan kapit na kapit yung sapatos mo. Amen? So umagang ito mga kapatid, saliksikin natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. The first line of defense. Pag sinayang first line of defense, ano yon? The shield. Okay? Shield, yun pa lumabas pala eh. The shield of faith. Mga kapatid, so umaga pong ito, saliksikin natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. The first line of defense sa ating buhay is the shield of faith. Okay? Excited po ba kayo? Parang hindi kayo excited Parang ako lang po ang excited. So umaga pong ito, saliksikin natin kung ano po sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol dito. Hallelujah. Amen.
Matayaw po. Pasuyo na lang po, kapatid. Okay. Ang ating pong ang book of Ephesians po, no, ay nagtuturo po sa chapter 1 to chapter 3. Ito po ay yung kung ano yung inaccomplish ng Panginoong Hesus o ng Panginoon. God's accomplishment. Chapter 4 to 5, yung present existence po natin. Yung ating daily walk. And chapter 6 is our daily struggle. Kapag sinabi mong struggle, ibig sabihin may labanan. Hindi pwedeng relax ka lang. Hindi mo pwedeng yung shield mo ay ibababa mo. Pag sinabi mong itaas, utos yun, command. Lift up, take up. Okay? Karamihan sa mga Kristiyano, ay okay na ako, relax lang eh. Kaya ang nangyayari, they don't grow. Okay na sila eh. Alam nila na save na sila. I don't need to share. I don't need to, minsan, pag available, pupunta sa church. Ngayon, saliksikin natin sa salita ng Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ephesians chapter 6, verse 16, sabi doon, above all, lift up the protective shield of faith with which you can extinguish all. Ay, bakit po nag-ano? Teka lang. Wala pa. Hindi ko po hawak ang Okay? Okay. Okay? Extinguish all the flaming arrows of the devil. Sa Tagalogin natin, itaas ang kalasag ng tagumpay. Okay? Pag sinabi mong tagumpay, mananagumpay po tayo. Amen? Parang hindi kayo sigurado. Siguraduhin natin. Amen? Okay, tayong mga Kristiyano, mananagumpay tayo. Bakit? Because the Lord Jesus Christ already won the battle 2,000 years ago at the cross. Amen? Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Wala na po. Hallelujah. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Alam niyo itong palaso na to, medyo medyo talagang, hindi talagang siya medyo, destructive to. Okay? Ito po itsura niyan. Yung shield po, na sinasabi ni Apostle Paul, yung sa salita ng Panginoon, is like the Roman shield. Alam mo yung Roman soldier? Ito po ay, malaki, di ba? Malaki yung shield, tama po? It can cover the whole body. Bakit? Pag yung palasuba, dito lang papunta ganon. Di ba? Meron din pataas. So, when the enemy will throw us this flaming arrows, we can what? We can lift up and cover. Para po tayo hindi maapektuhan. Ito pong shield na to, mga kapatid, kapag may flaming arrow, anong pong nag-ano sa, di ba may tubig? So, ibig sabihin, bago nila to, dahil may flaming arrow, bago nila to, nilulubunan nila to. So, made of, ano po to, tawag nito? Parang may leather, para pagka, yung arrow, ay mawawala siya. Wala siyang Sino nakapanood ng ng Ahu? Alam mo yun? Okay? Spartans. But we are daily fighting the enemy. Sabi mo sa kapatid mo, we are in the battle. Bakit tutulog-tulog ka? Okay? Tama po. Di ba minsan tutulog-tulog tayo? Totoo po yun, mga kapatid. Minsan tinatamad tayo magpunta sa church. Okay? Minsan tinatamad tayo Totoo yun. Tinatamad tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Pero yung katamaran, hindi po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? There's a battle na kailangan nating harapin. Ang sundalo, hindi pwedeng tutulog-tulog yan. Pag sinabi ng commander yan, yala, go. Okay? Fight. Hindi ko pwede doon sa likod lang. Harapin mo. Because we have the armor. Unang-una sa lahat, mga kapatid, kapag tayo po, ang pananampalataya natin, dapat nakadepende sa character ng Panginoon. Bakit? Ang Panginoon ko ay victorious. Ang Panginoon ko ay He fulfill His promises. Ang mga pangako ng Panginoon, talagang ipinupulpil niya. Tama po? Parang hindi kayo sigurado. Siguraduhin natin. Tama po ba? Mga kapatid, hindi natin kaya ang mundong ito. Hindi natin kaya, pero dahil kasama natin ang Panginoon, panampalataya natin na ang mga bagay na to ay pinagtagumpay na ng Panginoong Hesus. Amen?
Hallelujah. So, ang kahalagahan, okay, ito po, what are the fiery arrows represents? Flaming arrows of the evil one will ignite a fire of disobedience and sin within us. Totoo naman po. Una muna, pagka tinamaan ka niyan, okay, minsan hindi lang ganyan, minsan bulong eh. Okay? Pag tinamaan ng isang tao, actually ang kalaban lang ng, totoo lang, ang kalaban naman talaga ng enemy is the Christian. Okay? Wala siyang pakialam sa hindi Kristiyano. Bakit? Kanya na yun eh. Ang isang bagay na sa'yo na, wala kang pakialam. Tama po? Itaas ang kamay na may pakialam ang kaaway na kailangan natin labanan. Tayo po, di ba? May pakialam ang kaaway. Bakit? Either to stop us, para manghina tayo, or we fight him. We will give him, sabi nga ng sundalo, huwag mong bigyan ng kaaway. Don't give him space. Mga kapatid, sa war, ang mahalaga yung spacing eh. Kapag, alam mo yung tug of war? Tama, yung tug of war. Di ba? May may boundary. Pag nakuha mo na yung boundary na yon, sino nanalo? Huwag nating bibigyan ng kaaway ng space sa buhay natin, mga kapatid. Sa isip, sa puso. Okay? Huwag nating bibigyan siya ng space. Bakit? Pag binigyan mo siya ng space, mag-i-enjoy siya dyan. Susunod niyan, gagawa ka na ng kasalanan. Susunod niyan, maging relax ka na. Hindi ka na aatin ng church. So, ibig sabihin, meron siyang progressive din na effect sa atin. Tama po? That's the flaming arrows. Very destructive. Kala natin maliit lang yan? It's very destructive. Pag tumama yan sa'yo, ang niyan is, yung tama, palawak eh. Hindi lang po yung isa lang. Amen? But praise God, the faith we have, okay, the faith we have is anchored in our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Number 1, sabi po dito, temptation. Sabi sa Amplified Bible, James chapter 1 verse 14, but each one is tempted when he is dragged away, enticed and baited to commit sin by his own worldly desire, lust, and passion. Ibig sabihin, bakit may temptation? Hindi ka naman matetempt dun sa hindi mo gusto eh. Amen? Kadalasan, natetempt tayo dahil sa mga ganda. Huwag mong titignan yung katabi mo. Maganda talaga yan. Okay? Mga gwapo yan kasi mga anak ng Diyos yan. Amen? Ang sinasabi dito, when you desire, okay? Kadalasan, minsan Tagalog, medyo mahirap, no? Kadalasan, tayo po, pag nag-iisa tayo, dyan siya umaatake. Amen? Amen? Napapansin niyo po ba? Ang kaaway hindi umaatake pagka marami. Bakit? Pag nasa church ka ba, makakaisip ka na hindi maganda? Hello naman. Tama po? Dahil nasa church ka, ang nasa isip po natin is to worship the King of Kings and Lord of Lords. Pero pag mag-isa ka na lang, that's the real battle. That's the reason why we need to come to church to continually know God. Na Lord, salamat Panginoon, ang katotohanan ng iyong mga salita na mayroon talagang temptation. And it comes from within sa atin. Kasi may luma tayong pagkatao eh. Amen? So ibig sabihin mga kapatid, tayo po, huwag nating isipin na ang temptation para lang doon sa mga, sabi ko nga sa iyo, ang mga hindi mananampalataya, walang pakialam ang diablo dyan. Hindi threat sa kanya yan. Sino ang threat? Ang threat sa diablo ay ang kanyang ang anak ng Diyos. Amen? Pag sinabi mo anak ng Diyos, sino ang mga anak ng Diyos? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Yesus. Amen? Tayong lahat ay makasalanan mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kasi sabi nga, salita ng Panginoon, tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Pag sinabing patay, we are malayo sa Panginoon. Salamat dahil ang kapangyarihan ng Panginoon, tayo po'y binuhay. Okay? Yes, totoo po. Mga kapatid, ang katotohanan na hindi tayo lumapit talaga. Ang Panginoon, ang kapangyarihan niya, ang siyang nag-initialize. That's the reason kailangan lagi nakapokus tayo sa Panginoong Yesus. He is the author of the faith we have and He will perfect it until the day He comes. Amen? Hindi pa perfect ang faith. Yes, it's not perfect, but I'm going to look with Jesus because my life, siya na ang tumubos nito. Di ba?
Ephesians chapter 1. Tinubos ng Panginoong Yesus ng kanyang banal na dugo ang ating mga kasalanan. He paid the price of all our sins. Temptation. Paalala natin, no? Temptation. Even si Jesus, he was tempted. Pero ang kagandahan dito, mga kapatid, okay? The Lord Jesus already, what? Victorious in this. Kung makikita nyo yung kulay pula, sa pangalawa, ang kaaway nagsasabi din, it is written. Okay? Okay? For it is written. But the Lord Jesus Christ says, in verse 7, Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Okay? So ngayon, mga kapatid, kapag tayo hindi nakikinig ng salita ng Panginoon, ano ang pwede natin sabihin sa kaaway, it is written? It is in the Word of God. Kapag mayroong, ang term ko dyan, mga lollipop eh. Pag may mga lollipop na paparating, okay? We have peace. Why? Jesus said, He is our peace. Amen? And we are already victorious. He will take care of us. Amen? Parang hindi kayo sigurado. Siguraduhin natin. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Lord kasi siya talaga. Okay? Ang Panginoong Yesus, mga kapatid, ang siya magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen? So, hallelujah. Ito po mga kapatid, no? Napakahalaga na tayo pong lahat ay patuloy na lumalapit at sumusuko sa Panginoon. Amen? And 1 Corinthians chapter 10 verse 13, it says, no temptation. Wala po yan dyan. Pero kung masishare ng kapatid, okay lang po. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you except something common to mankind. And God is faithful. So He will not allow you to be tempted beyond you are able. But with the temptation, will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Let's say we are being tempted. Remember, God is also given us escape way. So ibig sabihin may second chance. Amen? Amen? So now, temptation, okay? Bago sale. Add to cart ka kagad. Okay? Oh, add to cart ka na naman. Simple lang to. Kasi maganda eh. Sale eh. Kahit meron ka na. Sige lang. Pero mga kapatid, no? Ano sinasabi ng salita ng Panginoon? God will provide escape. Yung add to cart mo, hindi mo siya i-check out. Bakit? Kasi, pwede mo na siyang i-delete. Okay? Sa buhay natin mga kapatid, no? Totoo po na may temptation. And it is coming from us. Hindi ka naman matetempt kung hindi mo gusto ang isang bagay. Tama po. Hindi mo bibili yung bago mong iPhone kung may, halimbawa, meron kang iPhone. Anong iPhone na ba ngayon? 17. Lumabas yung iPhone 18. Bagong-bago pa yung 17 mo. Eh, siyempre, paldo-paldo ka. Medyo, bagong bonus, maraming, di ba? Temptation yun eh. Okay? Pero mga kapatid, the Lord will give us wisdom na be wise. Baka hindi mo yan need, kapatid. Ano lang yan? Drive lang yan. So, ganun po sa sin. Pag hindi ka matetempt kapag hindi mo gusto. Pagka medyo, alam mo, mga ladies, mahilig yan sa sparkle. Ayan tawag doon? Yung mga makikinang. Okay? Dali mo sa sukyan. Okay? Bili tayo ng ganyan. Okay? Jewelries. Okay? Mga kapatid, maliwanag po ang salita ng Panginoon. He will give us way to escape it. Amen? Because our God is faithful. Maging tapat tayo. Let's remain faithful sa biyaya ng Panginoon. Amen? Remain faithful sa biyaya ng Panginoon. Number 2, accusation. Ito yung mga palaso eh. Iba-iba, di ba? Sabi sa Revelation 12:10, then I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power of the kingdom of our God and the authority of His Christ have come. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down, the one who accuses them before God day and night. Trabaho ni Satan yan eh. Okay? Trabaho niya na mag-bring ng charges. Alam mo yung charges?
Okay? Sabi niya, Panginoon, itong anak mong to, oh, gumawa na naman ng kasalanan, oh. Oh, hindi may tapat sa ito. Oh, nag-check out na naman. Okay. Ano pa? Oh, nagsinungaling na naman. White lies daw eh. Okay? Ano pa? Nandadaya. Medyo, malaki ang, tawag doon? Kabig. Okay? That's Satan what he's doing. And sometimes he accuses us of the sins in the past. Okay? Again, I will repeat, He will accuse us of the sins in the past. Di ba naalala nyo? Minsan sumasagi, naalala mo ba? Ganun siya eh. Naalala mo ba yung ginawa mo nung nakaraang taon? Di ba? May di ba? Meron kang inihatid. Okay? Meron kang tinex. Okay? Kala mo ganun siya. We are forgiven. Amen? We will not stay on the past. We will abide on the present because the Lord Jesus Christ paid the price of all our sins. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. In Job chapter 1 verse 9 to 11 it says, Satan replied to the Lord, yes, but Job has good reason to fear God. You have always put all of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. Tama naman, di ba? But reach out and take away everything he has, and he will surely curse you to your face. Ganyan si Satan. Ganyan si Satan. Pero remember mga kapatid, kapag hindi inalaw ng Panginoon, wala siyang magagawa. Amen? Sa buhay natin, pag may dumaranas tayo ng trials, sige lang, kapit lang tayo sa Panginoon. Bakit? It is a testing of our faith. Trials hindi temptation. Again, trials, ibig sabihin mga pagsubok para po mag-endure tayo, lumakas tayo. Amen? Di ba, pagka may mga trials tayo, okay, may mga bagay sa buhay natin na kailangan mo isuko talaga sa Panginoon eh. Amen? And the Lord will say, let's say, trials, may sakit ka. Okay? And you pray for that. Amen? And you rely everything sa Panginoon. Kasi even si Job, di ba? Anong ginawa sa kanya? Namatayan siya. Tama po. Nawala lahat sa kanya. But he remained sa Panginoon. For us as well, mga kapatid, let's remain to be faithful sa Panginoon dahil kadalasan ang mga nagsasabi na Kristiyano sila, pagdating ng trials, ng mga pagsubok sa buhay, anong ginagawa nila? Nanghihina sila at lumalayo sila sa Panginoon. At karamihan sa kanila, anong ginagawa? Bumabalik sa mundo, and they will not even try to come back sa Panginoon. And let's continue to pray for those brethren na, alam niyo, hindi nyo na nakikita ngayon. Maybe. Hindi natin alam kung nasan sila. Pero end of the day, they heard the good news. Amen? We pray for them. Let the Holy Spirit convict them kung ano man ang ginagawa nila. We are not there to judge. We are there to pray for them. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, sa buhay natin, kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok, embrace it. Why? God is teaching us. God is giving us strength. God will restore us. Kung anong nawala, i-restore it. Kagaya ng kay Job. Amen? If He didn't restore it, still praise God. Amen? Wala tayong karapatan para magtampo-tampo. Ano yung mga matatampuhin? Hello? Okay? Nung bago kang Kristiyano, totoo yun. Nung bago kang Kristiyano, matampuhin din ako eh. Huwag kayo mag-alala. Pare-pares lang tayo. Okay? Matampuhin din. Pagka hindi ka nakamayan, tatampo ka na. Ano yan? Ano yan, naalala ko naman, 25 minutes na lang ako. Okay? Naalala ko. Di ba pagkakabataan ka, gusto mo lagi dito eh. Alam mo yung gitara? Wala talaga yung talent mo bro eh. Alam mo yun? Huwag mo na ipilit. Pinilit mo eh. Kaya masakit. Ang mga bagay na pinipilit masakit.
yung katotohanan. Hindi tayo doon tinawag ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, totoo po, di ba? Sa buhay natin, tinuturuan din tayo ng Panginoon. When we become hurt, okay, it's a God's tawag doon, guidance for us. Mahal tayo ng Panginoon na, anak, huwag mo ipilit yan. Hindi mo gip yan. Okay? Huwag kayo mag-alala. Try din ako mag-gitara. Wala talaga, sablay eh. Okay? Pero end of the day, your heart is there. But hindi yun nakadesign para sa'yo. Amen? But tinuturuan tayo na those hurt. Kasi may sasabihin pa, medyo sablay yung boses mo, gumaganon eh. Okay? Di ba? Yung mga magaling sa ano dyan. Kasi minsan, pagka hindi maganda yung ano mo eh, makinig ka rin sa kapwa mo Kristiyano, nagsasabi sa'yo, bro, teka lang, medyo ano eh. Parang hindi yata to calling mo. Amen? Pero gawin mo na, sabihin mo naman na medyo maayos ha. Wag naman sa'yo, hindi maganda boses mo. Wag ganon. Baka mag-usap-usap tayo niyan dun sa ano taas. Okay? Hallelujah. Nakakatawa po pero ito po ang katotohanan. Amen? Meron po nag-aakusa sa atin palagi. Pero salamat dahil ang ginawa ng Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na po ang lahat. Amen? Salamat sa dugong banal and He purchased us. He redeemed us with His precious blood na kailangan natin panampalatayaan. Amen? And let's continue to confess na ang pananampalataya na ito ay galing sa Panginoon at siya rin ang magpapalago at magkukumpleto nito. Amen? Hallelujah. Deception. Okay? 1 Timothy chapter 2 verse 14 sabi po dito, and it was not Adam who was deceived by Satan, the woman was deceived and sin was the result. Pero huwag niyo isipin na ang babae lang may kasalanan. It is Adam's responsibility. Natatawa yung iba. It is Adam's responsibility. Amen? Kasi siya nakakaalam. Kasi sabi sa salita ng Panginoon, sin came from one man. Okay? Adam. Okay? But Jesus Christ is our Savior. He saved us from all our sins. The sins that we cannot pay. Naniniwala po ba kayo na meron ding mga tinatawag na kung may anak ng Diyos, meron ding anak ng devil. Okay? Pero huwag niyo sabihin yun sa tao ng directly kasi mag-aaway kayo. Okay? Ay, babala po yan. Pero ito po sinasabi, ang katotohanan ng salita, pag nagtanong sila, pag nagtanong sila, then you can share. Amen? Sabi po dito, John chapter 8 verse 44, it says, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Wala talagang katotohanan kay Satan. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar, and the father of all lies. Kapag di ba may mga nakakasalumuha tayo mga tao na normal lang sa kanya magsinungaling. O alamin nyo na kung sino tatay niya. Okay? Pero kung ang Kristiyano madalas magsinungaling, may problema tayo dyan. Huwag mong titingnan ng katabi mo. Tingin lang dito. Tingin lang tayo sa Panginoon. Amen? Yes, totoo po. Di ba, minsan nagigipit tayo. Nagigipit tayo. Kailangan ko ba magsinungaling? White lies lang naman eh. White lies is a lie. Sasabihin sa'yo ng enemy. Magsinungaling ka ng, hindi naman masyadong, yung itim, pero medyo, it's a lie, kapatid. A lie is a lie. Okay? Genesis chapter 3 verse 1. Now the serpent was more crafty than any other beast in the field that the Lord God has made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat any tree in the garden? Kadalasan, may bumubulong sa atin, talaga ba? Totoo ba? Kapag hindi natin alam ang salita ng Panginoon, wala tayong panghahawakan. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid, na araw-araw binubuklat mo at binabasa ang salita ng Panginoon. In His Word, there is power. Amen? Feed our faith. We need to feed it. Kadalasan, hindi mo kasi alam eh. Kaya yung lies, okay na sa'yo, magsinungaling. Konti lang naman. Mas malaki nga sinungaling niya eh.
may problema tayo doon, kapatid. Kung ano ang totoo, yun ang sasabihin natin. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Huwag natin papakinggan yung sinasabi ng mga ahas. Mga ahas, no? Kasi may mga narinig tayo, mga nagsasabi sa atin ng ano, di ba? Did God really say? Remember, ang battle po natin, okay? Ang battle na to ay spiritual. Ibig sabihin, kaaway. Iba-ibang, may mga ranggo nga sila eh. Amen? May mga ranggo sila, ha? Okay, may mga ranggo po itong mga kaaway natin. And hindi natin sila nakikita. Mga alagad to ng kaaway ni Satan. So wag natin silang mamaliitin. Kaya napakahalaga bilang Kristiyano, paano tayo namumuhay. Paano tayo lumalapit sa Panginoon, paano natin pinapahalaga ng kanyang salita. That's how our faith will grow. Kapag minamahal natin ang salita ng Panginoon at isinasabuhay. Amen? Hallelujah. Are you still there? Hallelujah. Ito pong sabi sa Ephesians chapter 4 verse 27, and do not give the devil an opportunity. James chapter 4 verse 7, submit therefore to God, but resist the devil and he will flee from you. May maraming palaso ang kaaway. Even doubts, even fear. Okay? But, salamat sa Panginoon, maliwanag po ang sinasabi ng kanyang salita. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Huwag niyong bibigyan ng pagkakataon. Parang tug of war. Don't give him space sa buhay mo. Huwag natin bigyan ng kaaway, ng space sa buhay natin, sa isip man natin o sa puso. Na doon siya magre-relax, nag-i-enjoy, nagtiti. Okay? Bakit? Kasi gumagawa ka ng hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Amen? Huwag natin bigyan ng space o pagkakataon ng dyablo sa buhay natin. Pangalawa, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kadalasan ng Kristiyano hindi lumalaban eh. Relax eh. Ayan. Minsan nagkakape pa, nagtsatsaa pa, nanonood ng Netflix. Talaga namang sabi ng kaaway, very good talaga to. Wala akong kahirap-hirap. Etong Kristiyano na to, wala akong kahirap-hirap. Bakit? Tamad eh. Hello? Kadalasan ganun tayo. Amen? Hindi masama na manood ng Netflix. It's okay. Hindi masama. Tignan nyo kung ano pinapanood nyo, kung ano yung mensahe ng pinapanood nyo. Huwag laging puro horror ang gusto nyo. There's spirit in there. Okay? Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, unahin nyo ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Kasi may time, kadalasan may time ka sa Netflix, wala kang time sa Panginoon. Yung mga Biblia natin, too much alikabok. Pagka pinapagpag mo pa. Amen? Huwag. Napakahalaga ng salita ng Panginoon, kapatid. Sulatan mo yan. Markahan mo yan. Bakit? Diyan tayo tinuturuan ng Panginoon. Spend time. Spend time sa Panginoon, mga kapatid. Malapit na eh. Amen? Hindi natin alam kung kailan, pero mas magandang maging handa. Amen? Hallelujah. Pasakop. Pag sinabi mong pasakop, we surrender. Pag sinabi mong surrender, dalawang kamay. Lord, ikaw ang Panginoon na maghari sa buhay ko. Kung si Jesus ang hari ng buhay natin, kung nagpapasakop tayo sa banal na Espiritu, and then, He will continue to transform us. Amen? Transforming us, na mamahalin natin ang kanyang salita. Mananalangin tayo sa Panginoon, a-attend tayo ng church. Wala tayong dahilan para mag-absent. Totoo po. Hanggat buhay pa tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? We don't know the time when. But one thing is for sure. Ang sabi ng Panginoong Hesus, siya ay babalik. Kukunin niya ang kanyang mga hinirang. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen? Okay. Lift up the shield of victory. Number 1. Okay. What is faith? 15 minutes na lang ako. Mabilis. Okay. Sabi po dito, what is faith? In Hebrews chapter
11, verse 1, sabi po dito, okay? Sa Tagalog na lang, kasi Tagalog naman tayo lahat. Ngayon, ang pananampalataya ay katayakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. So, ibig sabihin, kapatid, ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ano ba yung inaasahan natin? Na one day, the Lord Jesus Christ ay makakasama tayo. Kukunin niya tayo eh. Makakasama tayo dun sa bayan ng langit. Amen? Nakita na ba natin yon? Hindi pa. Pero may katunayan. Tama po? That the Lord Jesus Christ, He died on the cross, inilibing siya, at pagkalipas ng 3 araw, siya po ay nabuhay na magmuli. Kung ang Panginoong Yesus ay nabuhay na magmuli, tayo rin po. Amen? That's the glorious day. Di ba may kinakanta tayong glorious day? That's the resurrection. The resurrection. Okay? One day, pinag-aralan natin, di ba? In the twinkling of an eye, we will hear a loud trumpet sound one time. The dead will rise, and those who are living will be changed sa glorious body. Yung glorious body na yon, wala nang karamdaman, kapatid. Hindi na natin kailangan ng pera, kapatid. Okay? Totoo. Hindi na natin kailangan ng problema. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Hindi ka na matetempt. Hindi ka na mahagawa ng kasalanan. That's the glorious day. Yun yung katunayan. Yun yung katiyakan na kailangan natin panampalatayaan. Hindi natin magagawa yun kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. Amen? That's the reason, kapatid. Tayo, sa biyaya niya. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Di ba? For by grace you have been saved through faith. It is not of our own works, but it is the gift of God. Pag sinabi mong regalo, binigay, biniyayaan. So ang pananampalataya na meron tayo, ang Panginoong Yesus, ang siyang nag-start nito, siya rin ang magtatapos nito at magkukumpleto. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pananampalataya na sinimulan ng Panginoon sa buhay natin, rest assured, He will finish it. He will complete it. He will perfect it. Amen? Siya nagsimula. Mga kapatid, let's continue to raise the shield. Palaguin natin ating pananampalataya. Okay. Jericho. Kailangan ko na gumadali. Alam niyo po yung walls of Jericho? Okay? By faith, obedience, and victory. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them. In 7 days, by faith, Rahab, the prostitute, did not perish with those who were disobedient because she had given a friendly welcome to the spies. Mga kapatid, makikita natin dito na ang Panginoon lang, kapag kasama mo ang Panginoon, any walls sa buhay mo, any barriers para lumapit ka sa Panginoon, kayang sirain, wasakin ng Panginoon yan. Ang dapat lang natin gawin, isuko natin sa Panginoon lahat. Yung mga inaalagaan nating kasalanan, yung mga habits natin na hindi kaaya sa Panginoon, na pakiramdam natin, okay lang naman to, hindi naman ako nakaka-perwisyo ng iba. Yung mga addictions natin, no. Isuko natin sa Panginoon. And God will use us. Because He is our King of Kings and He is a powerful God. Maganda po ang kwento ni Rahab. Okay? Rahab heard kung anong ginawa ng Panginoon. Okay? Basahin nyo na lang po yung kwento. Lahat nung nasa Jericho, takot na takot. Okay? At siya ay, sabi niya, doon sa mga spies, mangako kayo na kailangan maligtas din ako. At sabi ng spy, gawin mo ito. Pinakawalan siya, umalis sila, maglagay ka ng cord. Napakahalaga po ng cord kasi it's a tanda po ng kalagtasan yon. The scarlet cord. Okay? So lahat, kailangan nandun lang sa loob ng bahay ni Rahab, lahat ng kanyang buong pamilya. Ang lumabas, hindi na nila problema yon. Tama po? Kaya huwag kang lalabas sa presensya ng Panginoon. Huwag kang lalabas. Kung saan tayo tinanim, doon tayo lumago. Amen?
Mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin na ang pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa Panginoon, lagi lang tayo naka-embrace sa Kanya. Amen? Hallelujah. Sabi sa Psalms chapter 18 verse 30, As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tested and tried. He is a shield to all those who take refuge and put their trust in Him. The Lord is our shield. Huwag tayong mag-alala. Amen? Kailangan lang natin panampalatayaan at magtiwala sa Panginoon. Amen? This is how we are when we are together. Amen? We raise it, no gaps, no breaks, nothing go through. Kapag ang mananampalataya ay patuloy na nagsasama-sama, sumasamba sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Corporate worship and prayer. Kaya napakahalaga po ng corporate worship. Number 1, heed. Pag sinabi mong heed, sabi po salita ng Panginoon, so faith comes from hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. So ang pananampalataya, kung gusto natin lumago, ang ating pananampalataya, kailangan natin patuloy na makikinig tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Napakahalaga din po na may nagtuturo. Amen? Kaya huwag natin kakaligtaan na mga kapatid na skip natin yung pananambahan. Napakahalaga po. Amen? Hallelujah. Ang hirap pala pagka wala ka ng time, no? Kasi nagmamadali ka eh. Okay? Paumanhin po mga kapatid. Gusto ko talagang ibigay sa inyo yung i-share sa inyo yung salita ng Panginoon. Sabi po sa Romans 10 verse 11 to 14, sabi po dito, ang pinakamahalaga dito, how are they to believe? Verse 14, in Him whom they have not heard. Kapag hindi sila paano sila maniniwala kung walang nagsashare ng salita ng Panginoon? Napakahalaga nito mga kapatid. Kasi kung tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin maibuka ang ating mga bibig na ang Panginoon ang nagligtas sa atin, siya ang tumubos sa atin sa ating mga pagkakasala. Dati ako ito, ngayon binago na ng Panginoong Jesucristo, at nais kong ibahagi sa iyo ang mabuting balita na ang Panginoong Hesus, ang tanging daan, katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kailangan natin patuloy na mag-aral at i-share natin ang mabuting balita ni Kristo. Amen? Walang ibang gagamitin ng Panginoon, tayo po. Hallelujah. Hindi lang, wag niyo po iasa lang sa pastor lahat sa mga leaders. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Amen? Amen po ba doon? Parang ayaw nyo Okay? Palapahan natin ang Lord. Amen tayo doon. Lahat tayo. Hallelujah. Pangalawa, obey. Sabi po dito, John 14 verse 15. If you really love me, you will keep and obey my commandments. Yan po sinabi ng Panginoong Hesus. Kung tayo bilang mga Kristiyano, ayaw nating mag-obey sa salita ng Panginoon. Wag mong gawin na yan, anak, kasi hindi na yan mabuti. Lakaran mo ang salita ng Panginoon. Sumuko ka sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Let's continue. Sabi nga, without obedience, mga kapatid, paano makikita ng iba na ang Panginoong Hesus ang naghahari sa buhay mo kung lumang buhay pa rin ang sinusuot mo? Karamihan sa Kristiyano, they claim they are Christians. Ang nakakatakot doon, they still wearing the old clothes, the old life. They are not wearing the new clothes na sinasabi ng Panginoong Hesus. Dahil makikita sa bunga. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control. At mangyayari lang ang mga bagay na yon kung patuloy tayo nakakonekta sa Panginoong Hesus. Amen? Na patuloy tayong sumusurrender sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na patuloy niyang baguhin ang ating buhay, ang ating puso, na patuloy tayong magkaroon ng buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Hindi natin kaya to. In Hebrews chapter 11 verse 7 to 8, it was by faith that Noah built the large boat to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about the things that had never happened before. Totoo naman. Pinagawa siya ng large boat, large ark, hindi pa niya nakikita. Pero nang palataya sa Panginoon, sumunod siya. Tayo din, susunod sa Panginoon. Amen?
Even Abraham, it was by faith that Abraham obeyed God when God called him to leave home and go to the another land. Then God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. That's faith. We don't question God. We ask God, Lord, help me to do your will sa buhay ko. True faith results obedience. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki na ako ay Kristiyano pero hindi nakikita sa buhay mo. Di ba totoo po? Totoo po. Madaling sabihin, mahirap gawin. Dahil ang isang Kristiyano lumuluhod dyan. Dahil wala tayong kakapangyarihan, wala tayong kakayanan. Ang Diyos lang ang makapangyarihan. Gamitin tayo ng Panginoon, maging pagpapala sa iba, mag-glorify ang kanyang pangalan, at maibahagi si Kristo sa iba. Amen? Last po, trust. 2 Timothy chapter 1 verse 12. This is why I suffer as I do. Still I am not ashamed, for I know him. And I am personally acquainted with him. And I have believed with absolute trust and confidence in him and in the truth of his deity. And I am persuaded beyond any doubt that he is able to guard that what I have entrusted to him until that day when I stand before him. Amen? Sa buhay po natin mga kapatid, with absolute trust and confidence ng Panginoong Hesus, dahil siya ay Diyos, He is the Son of God. Amen? Beyond any doubt that He is able to guard. One day, we will stand before Him in heaven. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, napakahalaga ng trust sa Panginoon, no? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 verse 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Isaiah chapter 24 verse 4, trust in the Lord forever. Sabi po, forever. Sa Panginoon may forever. We trust the Lord our God forever. Amen? For in God the Lord, we have an everlasting rock. Psalms chapter 56 verse 3, when I am afraid, I will trust in you. Ito ang mga katotohanan ng mga salita ng Panginoon. Pangako niya yan. Panghawakan natin, amen? Kahit anong nangyayari sa labas, I will trust the God, the King of Kings and the Lord of Lords ng buhay ko. Amen? Ay, sorry. Pasensya na po. Hindi ko napindot. Hindi ko na ikukwento to. Okay? Gusto niyo ikwento ko? The climber's journey. Okay, kwento ko na lang po. Medyo kontihan lang, dagdagan ko lang ng konti yung time ko, ha? Okay, merong isang tao, alam mo yung maakit sa taas? Yung sa mga mountain? Sa highest peak, wag Everest, kasi hindi ko naman kabisado yun. Highest peak lang hindi ko alam kung anong, magbigay na lang kayo, isipin nyo lang, isang mataas na mountain. Okay? Okay? Ito, meron siyang guide. Okay? Itong tao na to may guide. Siyempre may guide eh. Hindi ka naman pwedeng pumunta ka lang doon, di ba? Kahit sa Everest, pumunta ka doon, kailangan may guide din eh. Para makasurvive ka eh, makarating ka sa tuktok. Itong guide na to, alam niya ang taas. Tama po? Itong guide na to, alam niya ang daan. Walang shortcut. Alam niya rin kung saan yung may patabong, kung saan hindi. So ang taong ito, bakit sila? Relax lang. Alam niyo kung bakit? Ang ganda ng tanawin. Ang ganda ng tuloy-tuloy lang. Habang umaakyat sila, lumalabo. Okay? Lumalabo. Bakit lumalabo? Kasi may mga pag eh. Okay? Malapit na to sa langit. Okay? Tandaan nyo kapatid, itong mountain na to ay may may mga bangin. Okay? Hindi siya madali. So habang umaakyat sila, pagdating doon sa hindi niya na makita lahat, sabi niya, saglit lang. Okay? Huminto siya saglit. Nag-isip siya, tutuloy ba ako? Kasi hindi ko na makita eh.
Okay? Hindi ko na makita kung ano yung nasa harap. Isa lang mga kapatid. Nagdesisyon siya. I have to trust Him. He knows the way. He knows kung ano yung daan papunta sa taas. Sa buhay natin mga kapatid, if we want to reach the peak, we need to trust the Lord, the God who already there in heaven. Amen? Amen. Hallelujah. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, in John chapter 1 verse, 1 John chapter 5 verse 4, it says, for everyone born of God is victorious and overcomes the world. And this is the victory that has conquered and overcome the world. Our continuing, persistent faith in Jesus, the Son of God. Amen? Wala pong iba. Ang pananampalataya, ang patuloy na pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus na Son of God. Amen? Anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, faith gives victory over the world. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabihin mo sa kapatid mo, we are victorious. Amen. Hallelujah. And sabi po dito sa 58, and therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, hindi po napapawalang halaga ang ating pagpapagal. Amen? The shield of victory, remember three things, heed, obey, trust. Ang init. Tama po? Okay. Continually hear His word, obey His word, and trust His word. Amen? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Ay, nawala. Nawala. Pwede po ba tayong basahin? Pasuyo po. Yan. Living shielded. Amen? Living in faith. Okay? Sige po. Last, okay? Basahin po natin. Living shielded. Lift up the shield of faith. So, ganun tayo? Okay? Hallelujah. It's a moment by moment act of trusting God's revealed truth. Intentionally trusting God's unbreakable word above visible circumstances. As faith remains raised, every fiery arrow is distinguished, and daily life becomes a visible testimony to the victory of Christ. By faith we obey God, seek His will, and choose to completely surrender our life to the Holy Spirit power, transforming us to be more and more like Christ. Keep the shield up, and we will stand firm. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na dakila ka, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, na patuloy mo kaming tinuturuan ng iyong mga salita. Lord, patuloy mo kaming pagpalahain, Lord God, palaguin sa aming pananampalataya. Panghawakan namin, Panginoon, ang iyong mga dakilang pangako. Lord, tunay nga po, Panginoon, bilang mga anak mo, Panginoon, we are already victorious, Lord God. Because our victory comes from you, Lord Jesus. You already have had the victory, Panginoon, 2,000 years ago. Lord, salamat po, Panginoon. Sa katotohanan ng iyong mga salita, dapat po kami, Panginoon, pahalagahan namin, Panginoon, na patuloy kami nakikinig ng iyong mga salita. Palaguin ang aming buhay espiritual, O Diyos. Patuloy kami magtiwala sa iyo. Lord, salamat, Panginoon Jesus. By fixing our eyes to you, Panginoon, na ikaw lamang po, O Diyos, ang patuloy na maging sentro ng aming buhay. Patuloy namin sinusuka ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpalakas sa amin. Continue to grace us, Lord, with your protection. Continue to grace us, Lord, with the continuous wisdom. Continue to give us, Lord, a heart that surrenders before you. Continue to give us heart, Lord, that a teachable heart, Lord God, na patuloy mong binabago, O Diyos, araw-araw sa aming buhay, minuminuto. Lord, maraming salamat dahil ikaw po, O Diyos, ang makapangyarihan. Ikaw po, O Diyos, ang nais naming papurihan, paglingkuran, at sa umaga pong ito, Panginoon, maraming salamat, Lord God. Because we have the victory of you, Lord Jesus. Lord, continue to cover each and every
children of yours, Panginoon, from the attacks of the enemy, and continue to grace us, Lord, with your continuous empowerment, Holy Spirit. Empower us and build us with your Holy Spirit, Lord. Lord, all these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. God bless everyone.